So let me get this straight. Dinedeport ni Trump ang mga brown-skinned asylum seeker na may legal status to stay in the US, and then at the same time, siya naman ay tumatanggap ng mga white-skinned / Caucasian South African refugees kuno, mga white-skinned na mga tao na kababayan ni Elon Musk. Double standard ba? O dahil ayaw lang talaga ni Trump at ng kanyang mga goons sa brown-skinned na mga tao? Ano kaya sa tingin nyo? Napakalaking ipokrito niyang Trump na yan at napaka-racist din. Gustong isuspend ni Trump ang habeas corpus. Ang ibig sabihin nito gusto niyang alisin ang due process. Gusto niyang mawala ng karapatan na i-challenge ng mga inarestong tao ang dahilan kung bakit sila inaresto at ipiniit. Mga katoto, malinaw na sinasabi sa konstitusyon na ang habeas corpus ay karapatang pangtao. Ang pag-suspend sa habeas corpus ay paglurak sa konstitusyon at sa karapatang pangtao. Mga katoto, ang diktadorya sa Estados Unidos ay nag-umpisa na. Mga katoto, alam nyo ba na si Donald Trump ang may worst approval ratings sa loob ng 100 days na panunungkulan bilang isang presidente sa kasaysayan ng bansang Amerika? Mga katoto, simula nang naging presidente si Donald Trump ay bumaba ang value ng US dollars. Nung panahon nga ni Biden umabot pa nga sa 59 Philippine peso per US dollar ang palitan. As of now, nasa 54.95 lang ang palitan. Alam ko at nauunawaan ko to dahil ako ay regular na nagpapadala ng US dollar sa Pilipinas through remittances. Patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan at bagsak na turismo sa bansa. Sige, Donald Trump pa more! Donald Trump pa more! Alam nyo ba mga katoto, na maraming farm owners ngayon sa bansang Amerika, lalo na sa state of Florida, ang nag-i-struggle? Marami nga sa mga pananim nila sinisira na lang dahil wala silang ma-hire na pickers. Walang US citizen ang gustong magtrabaho sa farm, at kung US citizens man ang i-hire nila hindi nila kaya ang pagpapasahod. Ang sabi nga ng maraming farm owners kung mag-hire sila ng mga US citizens mas malaki pa ang gagastusin nila kumpara sa kikitain nila, sa net na kikitain nila. Especially ngayon na mahigpit ang kompetensya against Mexico.
May tanong ako sa inyo mga katoto. May tanong ako. Alam nyo ba kung ano ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika? Alam nyo ba? Well, kung hindi nyo alam, sasabihin ko sa inyo ngayon na. Ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika ay education and entertainment. Aha, education and entertainment. Ngayon, under sa entertainment ay tourism. Aha, tourism. Alam niyo ba kung magkano ang kinikita ng bansang Amerika sa tourism industry every year? Alam niyo ba? Almost $3 trillion each year, mga katoto. Yes, almost $3 trillion. Sa usaping education naman, mga katoto, the USA makes almost $30 billion each year from international students. Aha, uulitin ko the United States of America makes almost $30 billion a year from international students from all over the world. Aha. Pero ano ang nangyayari ngayon, mga katoto? Ano ang kaganapan ngayon nowadays, mga katoto? Si Trump at ang kanyang mga goons ay parang isang wrecking ball. Winawasak nila, sinasabotahin nila ang education system sa Amerika at ang tourism industry. Aha, ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na mga international students dinadampot off the streets, inaaresto without a warrant of arrest. Tapos ang daming mga kaso na mga international students kinakancel ang student visa nila without any notifications from the government. Tapos pag-usapan natin ang tourism, mga katoto. Ano ang ginagawa niyang mga hinayupak na yan? Ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa border. Ang mga turista hinaharas nila. Teka. Ang daming mga kaso, mga katoto, na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa airport. Marami sa kanila na A to A, airport to airport. Marami sa kanila pinababalik sa bansa nila. Marami mga turista dinedetain. Marami mga turista dinedetain for hours, for days, for weeks. Yung iba nga na-detained for 2 months, 3 months. Grabe, mga katoto. Kaya ngayon bagsak ang tourism industry. Kung ikukumpara mo last year, 2024, ngayong 2025 down ang tourism for 16%. Down siya ng 16%, mga katoto. Canada alone, mga katoto, down ng 70%. Aha, teka lang. Ang tourism, ang mga tourists coming from Canada ay down 70% ngayong taon na to kumpara last year. At uulitin ko ang tourism ngayon, international tourism, ibig sabihin yung mga turista na nanggagaling mula sa ibang bansa papuntang US ay down ng 16% kumpara last year.